Magandang tanghali mga kaibigan, mga kapatid. Sa oras na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ang proseso sa paggawa ng bibingka mandawi. Ito po ay pwede nyong gawing hanap buhay sa inyong mga lugar, lalo na kung kayo po ay nasa tabing daan. Ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell upang sa ganon, ma-notify ka sa mga bago nating videos. Tara! Una po, kailangan nyo po pumili ng magagandang niyog. Yung malalaki, matanda na, at saka yung bagong niyog po. Para fresco po yung kanyang gata. Ayan po, katulad ng ginagawa ko. Pinipili ko po na mabuti ito. Pag sa ganun, malasahan po talaga natin ang katas ng niyog sa ating ginawang bibingka. So, napakaganda po ditong mga matanda na kasi mas maraming katas po ito. Kaya pagkatapos nyong pumili, ayan, biyakin din natin yung nyog. Pero yung pagbiyak po kasi ng nyog, meron po siyang proseso. Kagaya po nitong ginagawa ko. Bola lang yan. Ayan, isang palo ko lang, basag na kagad. Paano masabi? Kagad. Kagaya niyan, isang palo lang yan. So, ganito lang po ang proseso ng ng pagbibiyak ng niyog. Hindi yung biyak lang ng biyak. Yan, tignan niyo yung ko, ganda ng klase na pagkakabiyak. Kasi ito, intag na natin itong tatlo dito katitira. Isang anuhan lang. Ayos na. So, ayan, ito. At pagkatapos nyo magbiyak ng niyog, siyempre, ito, kinukurikod po natin ang niyog. Ganyan din po ang gagawin ninyo. Ganito po. Para sa ganon, matutunan nyo kung paano gumawa ng bibingka. Ito pong tinuturo ko sa inyo ay isang proseso po ng paggawa ng bibingka. Ito po yung aso ko. Mabait pong aso na ito. Punong-puno po ng niyog yan. Tignan nyo naman po. Kaya masarap yan. Dahil sa sobrang dami ng gata. Niyog lang po kasi ang nagpapasarap ng bibingka. Kaya pag kayo po ay gagawa nito, siguraduhin nyo hindi kayo magtitipid sa niyog. Dahil masarap po ang bibingka na maraming niyog. Tignan nyo po yung mga hindi sa yung mga native bibingka natin, kulang talaga sa niyog. Halata natin. Ako marunong akong gumawa ng native bibingka. Aray ko po lang sa gata. Kaya kailangan maraming niyog para masarap ang bibingka. Yan. Malapit na po akong matapos magkudkod ng niyog. Ayan, tapos na ako. Pinatay ko na yung makina niya. So, inano ko lang yung mga talsik para masayang din. Marami ring gata yan. So, pagkatapos nito, iipitin na natin ito. Kailangan natin itong kunin yung gata niya. So, paano gagawin? So, dapat meron kayong processing na yung kagaya po nitong ginagawa natin. Ito po ay imbento ko lang po ito. Ako lang po ang nakaisip nito dito. So, ganyan po ang style na pinagawa ko. Pero stainless po yung nasa ilalim niya. So, ito na po. Kailangan po natin ng malaking sako na malinis po. Kailangan labhan ng mabuti. Kailangan sabunan yung sako para hindi magkaroon ng dumi. Yung sako po na ginagamit natin, yun po yung lagayan po ng sako ng bigas. Ayan. So, hatiin lang po natin ito sa dalawa. Bang sa ganon, maipit natin ng maayos yung kanyang gata. Yung kanyang
sapal. Ayan. Ayan. Tapos na. So, ngayon, gagawin natin, iipitin na natin siya. Kailangan lang natin siyang itali ng mahigpit na mahigpit. Kagaya nitong ginagawa ko. Ayan. Kailangan masikip talaga, mahigpit. So, ayan. Ganyan nga. So, pagkatapos niyan, ilagay natin yan dito sa itong gawa natin, itong invento natin ipitan. Ito. Ayan. Sakit natin yung yung planggana ito para ka rin nag-drive ng ng sasakyan. Invento lang po talaga ito. Kasi dati yung ipitan ko is kahoy. Kahoy dati yung ipitan ko. Patalon-talon kami. Nako. Mahirap yun. Kailangan pa ng 3 tao bago ka makagawa ng bingka. Ngayon, okay na. Kahit isang tao lang. Dahil ayan. Nagawa na ng paraan natin. Pure gata po yan. Pure gata. Tingnan mo yan. Napakaganda. Wow. Napakasarap ng bibingka natin dito. Yan. So, ang bibingka po natin dito sa mga Bislig City ay wala pong katulad. Masarap po talaga ito. So, guys, mag-comment kayo sa baba kung meron kayong katanungan tungkol sa video ko. Kung meron kayong hindi naintindihan, mag-comment kayo, magtanong lang kayo. Pag sa ganon, masagot ko lahat ng tatanong nyo. At huwag nyo naman po kayong mag-alala kasi ako po ay tutulong sa inyo kung paano kayo mag-start. Tuturuan ko kayo. Siyempre, kailangan nating matuto dahil upang tayo rin ay magkaroon ng negosyo. Ayan. So, kailangan nating tupiin. Ayan. Kasi para makuha talaga yung gata. Ipitin natin ulit. Kailangan nating makatresera. Sasakyan lang yan. Merong segunda, tresera, kwarta, quinta. Ayun. Ito nakatresera. Kuha lahat ng gata. Pagkatapos, ang gagawin natin ay magkilis tayo ng bigas. Yan. Hugasan natin ng mabuti yung bigas. Nagawa ko nasa 2 to 3 hugas ito ng bigas. Kasi yung bigas kasi kahit sino-sinong umahawak niyan ilang tao kaya nakahawak niyan bago mo nabili. Kaya natin yan hugasan ng mabuti. At binabad pala yung bigas. Binababad yan ng isang araw binabad yan, isang araw. Pang lumambot. So, pahugasan pa natin. Yan. Kailangan talagang mababad yung bigas para pag malambot na siya, madali na siyang gilingin. Ayan.
Habang nagiling, magtimbang tayo ng ng asukal na puti. So ang ginamit nating asukal ay ayan. 12.5 po yung sugar na ginagamit ko sa 17 kilos na bigas. Yan. White sugar. Yan. White sugar po yan. 12.5 yung kilo ay yung sugar. Ngayon, ilalagay na natin ito habang ginigiling yung bigas para ma-melt yung sugar niya. Para habang ginigiling yung bigas, natatapos siyang melted na yung sugar. Madali na lang siyang ipaprocess doon sa Kailangan pa kasi siyang kailangan pa siyang isasala eh. Yan, tapos na. So, kailangan natin siyang haluin lang ng haluin para talaga ma-mix yung sugar at saka yung bigas. Tapos, huwag kalimutan maglagay ng tuba, no? Kailangan yung tuba sa bibingka kasi yung bibingka hindi pwedeng walang tuba. Yung pagtatansya ng tuba, kayo na ang bahala kung ilang tuba ang kailangan nyo ilagay. Kung gusto nyo madali lang maluto, lagyan nyo ng kahit isang pitsil or isang galon. Pero kailangan yung tansyahin kasi pag sumobra baka hindi magandang kalabasan. Dapat tamang lang po talaga. Ayan, dahil tapos na tayong gumawa, so kailangan natin siyang sasalain natin siya. Kasi maraming mga malalaki, hindi kasi lahat na nagigiling doon sa gilingan ng bigas. Haluin lang natin ng mabuti tapos salain. Yan. Marami talaga mga malalaki. So yan. Tapos yan, magsindi na kayo ng pugon. Guys, yung susunod nating video, ituturo ko sa inyo kung paano naman lutuin ang bibingka na ginagawa natin. So, lulutuin din natin to. So, itong video ko na to, hanggang dito na lang muna. Abangan nyo na lang yung isa pang video kung paano magluto ng bingka. Okay? Ipapakita ko sa inyo ang step by step na tutorial kung paano magluto ng bingka. So, dapat pag nagluto kayo ng bingka, meron kayong malalaking lutuan. Kagaya ng pugon na ginagamit ko. Okay. So, hanggang dito na lang muna guys yung ating video. Ito lang muna ang isi-share ko sa inyo. Itong kung paano gawin o ang proseso sa paggawa ng bibingka. Okay mga karads, ilagay ko na lang po sa baba ang mga materials na kailangan nating gamitin sa paggawa ng bibingka. No, ilagay ko na lang po sa description. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share at mag-hit sa notification bell. Maraming salamat po.